has given us assurance of life. At nasa Kanya yung hope, nasa Kanya ang life. And we could only worship God for being who He is in our lives. In Romans 6:8-11 it says, And since we died with Christ, we know we will also live with Him. We are sure of this because Christ was raised from the dead, and He will never die again. Death no longer has any power over Him. When He died once to break the power of sin. But now that He lives for the glory of God. So, you also should consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God through Christ Jesus. We are alive through Christ Jesus. Amen po ba yun? Nasa Kanya ang power, nasa Kanya ang authority, at wala nang magagawa ang sin para siya i-shake. Ang God natin is powerful. Ang ating Father God yon. Kaya tayo din ang mga anak niya. We have confidence because of our God. Our God is alive. Hallelujah. Our God is powerful. Hallelujah. Let us worship our living King. Hallelujah. We worship you, O Lord. Hallelujah. We lift your name, Jesus. Hallelujah. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, O Lord. Hallelujah. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed
napagtagumpayan niyo na, Panginoon, ang lahat. Hallelujah. Nabali na. The chains of sin is already broken because of you. Ikaw ay powerful, God. We worship you, O Lord. Salamat, Panginoon, for redeeming us. Hallelujah. Sa inyo may buhay, sa inyo may kagalingan, sa inyo may kalakasan, sa inyo may kagalakan, sa iyo lahat ng pagpapala nagmumula, O Lord. Salamat, O God, because you have already made the way. Salamat, Panginoon. Our God is risen. Our God is alive. Our God is amazing, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. At pupurihin namin ang aming Diyos na buhay hanggang kami ay may lakas, O Lord. Let everyone who has breath praise the Lord forever and ever. Hallelujah. Lord God, hallelujah. Pupurihin ka namin ngayong oras na ito. Ibibigay namin ang best worship namin to our living King. Kaya tanggapin mo, Panginoon, ang lahat ng mga papuri, ang mga pasasalamat ng aming gagawin ngayong oras na ito. Lahat ito ay para sa iyo. Thank you, Jesus. Yours is the victory. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory to the King of Kings. Handa na ba ang lahat na magpuri sa God? Hallelujah. Praise the Lord. Isa nga malakas na palakpak sa ating living King. Praise the Lord. Our God is alive. Our God is risen. Hallelujah. Kaya tayo ay may freedom. Meron tayong freedom because of Jesus Christ. Naalis na yung chains. Binigyan na tayo ng daan para makatungo sa Kanya. Amen? Kaya ngayon, ang gagawin natin, we will serve our God through our worship, sa ating mga palakpak, sa ating mga boses, ang ating buhay at lakas. Let us give it all to our living King. Hallelujah! He's alive! He's alive! Worship! Hallelujah! He's alive! He's alive!
kamatayan, the curse of sin has already been broken because of your Jesus Christ. You have already made the way. Salamat sa iyo, Panginoon. May freedom, may kalayaan, may salvation. There is life in you because you live. Hallelujah, hallelujah. Because you live, Panginoon. Meron kami future na inaasahan. Dahil sa iyo, nagkaroon kami ng buhay at tumitingin kami sa buhay na may pag-asa. Dahil sa iyo, Panginoon, may buhay at lakas at meron kaming courage to walk. Dahil alam namin, oh Lord, ikaw ang kasama namin. Because of you, there is life. Salamat, Panginoon. We can face tomorrow na may confidence kami and security because of you, Jesus Christ. Salamat, Panginoon. Let us worship our God na may pasasalamat with gratefulness in our hearts. Dahil binigyan niya tayo ng seed of faith na alam natin na may salvation, may freedom, there is eternity sa piling ng Panginoon. Hallelujah. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died
lahat ng takot napawi. And because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives, and because He lives. Yes, oh Lord, we can face tomorrow with courage. It's because of You. Because He lives. Hallelujah. All fear is He holds the future, and life is worth the living just because He lives. In Christ alone, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength is a source of hope, my source of hope is Christ alone. In Christ alone, I place my trust, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone, I place my trust, and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. You are my source of strength, my source of hope. You are my source of strength, my source of hope is Christ alone. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, San Pascual, Batangas, a church where faith is rising, hearts are bold, and lives are being changed. You can come just as you are and be transformed as God moves in your life. Here, we worship God and listen to His Word together. And even though we may be separated by distance, we are united in one faith, one mission, and one body in Christ. Across cities, nations, and screens, we are moving forward, reaching more lives and giving more glory to God. So get ready, open your heart and lean in, because up next is the Word of God, delivered to us by CCFI SPB's Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, you may connect with us through our social media pages. Send us your prayer requests and reach out to our team. We would love to hear from you and stand with you in prayer. Enjoy the service and God bless. Year 2018 po, isang grupo ng 12 boys kasama ang kanilang coach ang natrap sa isang cave sa Thailand, ang Tham Luang Cave. Dahil sa malakas na ulan, tumaas na yung tubig sa cave. Wala nang madaanan na entrance, lubog na. Madilim yung tunnels, makipot, punong-puno na ng tubig.
For days, walang nakakaalam na itong mga kabataan na to ay nandoon sa loob ng cave. For days, walang nakakaalam na meron palang buhay doon sa loob ng cave. Inside the cave, ang mga batang ito nakaupo lang in complete darkness. Walang light, no way out, walang pag-asa. Until one moment, after days of searching, nakita sila ng dalawang divers. Mula sa super dilim na part ng cave, isa sa mga divers ang nagsalita. How many of you? Sumagot yung mga kabataan, 13. At yung diver na yon ay nagsabi ng isang napakasimpleng salita. Isa lang, sabi niya, brilliant. Hindi na nila kailangan ng mahabang salita, hindi na nila kailangan ng mga komplikadong mga mensahe para sa kanila. Yung voice lang na yon, nagsabi sa mga batang ito na mayroong pag-asa. Nakita na sila at hindi na sila iisa. After the resurrection of Jesus Christ, ang daming mga tao in confusion, in grief, in darkness. And then, nagsalita din si Jesus Christ. Hindi mahahabang salita ang sinabi ni Jesus Christ, but life-changing words. Church, the risen Christ is not silent. He still speaks into darkness. Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin natin ang sabay-sabay ang Hebrews 12:25. Be careful that you do not refuse to listen to the one who is speaking. For if the people of Israel did not escape when they refused to listen to Moses, the earthly messenger, we will certainly not escape if we reject the one who speaks to us from heaven. God is not silent. He is still speaking. Ang tanong, are we listening? Tayo manalangin. Makapangyarihan naming Panginoon, sa oras na ito, buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, at mangusap ka po sa bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw lang mag-glorify sa oras na ito at turuan mo kami na patuloy na makinig sa iyong mga sinasabi. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Dami-dami pong mga sermons sa ng mga books, makikita natin yung 7 last words on the cross. Ang mga words na to ay nag-explain ng purpose of the cross. Itong 7 last words na to, mga words na nag-explain ng character ni Jesus Christ. Dala nila yung message ng God para sa mundo. Samantalang ang first 7 words ni Jesus, the risen Savior, after ng resurrection, ang nag-explain kung ano ang ginawa ng resurrection para sa atin at kung ano ang pwede nitong i-offer. Dala neto yung message ng God sa kanyang church, sa atin. Mahalaga po ang resurrection ni Jesus Christ. Ito ang tinatawag na miracle of all miracles. Kasi kung walang resurrection, walang Savior. Kung walang resurrection, wala tayong pag-asa. Kung walang resurrection, hindi natin mapapanghawakan yung kanyang mga pangako at kanyang salita. Walang pag-asa beyond the grave. Pero salamat sa Panginoon dahil ang story ng ating Savior ay hindi nag-end sa cross. Amen? Ang grave po ay hindi conclusion ng ating Savior. It was the turning point. On that first Easter morning, tumayo si Jesus Christ, nabuhay siya maguli, na-conquer niya ang death, and Jesus began to speak again. Hindi po siya nagsimula sa mahahabang sermon. Hindi siya nagsimulang magsalita sa mga crowd na tumalikod at nagpapako sa kanya doon sa cross. Hindi siya nagsimulang magsalita na magpakita ng mga miracle. He started with a question. Isang question na sinabi niya sa isang babae na masama ang loob. Ang first word ni Jesus Christ ay isang proof that He still speaks to your pain. Sa John 20:15, ang sabi ni Jesus Christ, "Dear woman, why are you crying?" The very first word of the risen Christ ay hindi po sinabi sa crowd, hindi sinabi sa 12 disciples. Sinabi ito ni Jesus Christ sa isang broken-hearted woman na iyak ng iyak doon sa garden. Pansin niyo ba? Yung first garden sa Genesis, isa ding tanong ang inusal bago pumasok ang kasalanan sa mundo. Isang babae ang tinanong sa Genesis 3:1.
Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? At simula nung moment na yon, dahil mali ang sagot ng babae, ni Eve, pumasok ang sakit, pumasok ang kalungkutan, pumasok ang lahat ng sama ng loob. Pumasok ang sin sa humanity. Pero ngayon, isa na namang garden, isa na namang question yung tinatanong. Hindi question na magdadala ng kasalanan, kundi question na magbibigay ng pag-asa. Ang tanong, why are you crying? Church, isipin natin ang dami na nating ginawang pag-iyak through the years. Ang dami na nating ginawang pag-iyak dahil sa kawalan. Ang dami nating pag-iyak dahil nadidisappoint tayo, dahil nagkakasakit tayo. Kasi minsan feeling natin nabibetray tayo. Ang dami na nating pag-iyak kasi pumapalpak tayo. Kasi ang daming mga unanswered prayers. Mga pag-iyak na hindi sana natin mararanasan kung hindi pumasok ang kasalanan. And yet, sa John 11:35, kahit doon, sabi doon, Jesus wept. Meaning, naiintindihan ni Jesus Christ yung lahat ng ating mga pag-iyak. Lahat ng luha mo may meaning kay Jesus. Hindi siya malayo dun sa mga pain na dinadanas natin. Familiar siya doon sa mga sorrow na nararanasan mo. At nandito siya ngayon, standing on resurrection ground. At ang tanong niya sa verse 15, Dear woman, why are you crying? Hindi dahil hindi alam ni Jesus Christ kung ano yung dinadanas ng babae. Kundi dahil sa gusto ni Jesus Christ malaman ng babae na nakikita ko ang dinadamdam mo ngayon. Pero mapapansin natin, yung kausap niyang babae, hindi agad ni Jesus Christ binigyan ng solusyon. Hindi agad ni Jesus Christ pinahira ng luha yung babae. Kundi ni-reveal muna ni Jesus Christ na siya ang sagot sa lahat ng pagluha mo. Church, may mga pagkakataon na hindi ni Jesus Christ inaalis yung mga pagluha natin. Umiiyak pa rin tayo. Pero alam mo ba? Siya ang sagot sa iyong pag-iyak. Amen? May mga unanswered prayer tayo. Meron tayong mga pasakit na hindi pa naaalis hanggang ngayon. Meron tayong mga sugat, meron tayong mga pains, meron tayong wounds, meron tayong hinagpis, meron tayong mga dalahin na hanggang ngayon ang sakit-sakit isipin. Pero ang resurrection ni Jesus Christ is telling you, your pain is not the end of your story. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, your pain is not the end of your story. Your pain is not the end of your story. Dahil alam mo ba, one day, sabi sa Revelation 21:4, God will wipe tear away from your eyes. One day, wala ng pag-iyak. One day, wala ng pain. One day, wala ng loss. Wala ng tears. Pero habang hindi pa dumarating yung araw na yon, kinakatagpo ka ni Jesus Christ ngayon, dyan sa kinalalagyan mo, dyan sa lahat ng pagluha mo, dyan sa lahat ng nararanasan mo kung nasaan ka ngayon. He is still speaking to your pain. Si Mary, hindi niya na-recognize si Jesus Christ. Bakit? Siguro dahil umiiyak siya. Siguro dahil madilim dun sa cave. Siguro dahil mali yung timing. Pero masigurado tayo, hindi niya na-recognize si Jesus Christ kasi hindi niya kasi na-expect na si Jesus Christ yung kaharap niya. Ang alam niya, si Jesus Christ nakahiga doon. Sometimes, church, nami-miss natin si Jesus Christ hindi dahil sa absent siya, but because hindi natin siya hinahanap sa gitna ng pagdurusa natin. Iyak ka ng iyak. Hingi ka ng hingi ng kakampi. That same Jesus na iniiyakan mo, andyan lang sa tabi mo. Standing in front of you. Nagpe-pray ka, Lord, nasan ka? Ang sabi ni Jesus Christ, andito lang ako. Tapos umiiyak tayo. Sabi natin, Jesus, bakit ganito? Ang sabi ni Jesus Christ, I am with you. Yan yung first word ng resurrection. It is a word for your
pain. Hindi siya condemnation, hindi siya correction, but compassion. Isang tanong na punong-puno ng pagmamahal. Why are you crying? And then, everything changed. Hindi dahil marami pang sinabi si Jesus Christ, but with one word. Ang sabi ni Jesus Christ, Mary. Alam mo ba, nang sinasabi ito ni Jesus Christ, Jesus is speaking to your identity. Sa John 20:16, Jesus said, Mary. Everything changed with that one word. Walang sermon, walang long explanation, just Mary's name. The same voice na nagtanong kay Mary tungkol sa pag-iyak niya, ngayon nagsasalita na sa kanyang identity. At alam mo ba, church, before ayusin ni Jesus Christ ang sitwasyon mo ngayon, ire-restore niya muna ikaw. Ikaw mismo, yung identity mo. Si Mary, umiiyak siya, confused siya, tapos broken pa siya. Akala niya kasi nawala na si Jesus Christ. But in one moment, nang tawagin ni Jesus Christ ang kanyang pangalan, nabuksan yung kanyang mata, pati yung puso niya nagising. Tapos nagbago na lahat ng paligid niya. Sabi ni Jesus, Mary. Enough na yon para kay Mary. At sinabi ni Jesus, parang nung binabanggit ni Jesus Christ yung pangalan ni Mary, sinasabi niya na, hindi ka lang isa sa nakararami. Kilala kita at alam ko ang pangalan mo. Hindi na-recognize ni Mary yung mukha ni Jesus Christ. Kasi nga hindi niya na-expect eh. Pero na-recognize ni Mary ang kanyang boses. Totoo, na mayroong mga pagkakataon sa buhay natin, kahit tagasunod na tayo ni Jesus Christ, kahit ang tagal-tagal na nating Christian, hindi malinaw yung mga nakikita natin. Hindi malinaw yung pagkilos ng ating Panginoon. Pero, kailangan alam natin kung nangungusap siya sa atin. Dapat kilala mo ang boses ng ating Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, dapat kilala mo ang boses niya. Sa John 10:27, it says, My sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. Kung hindi mo nare-recognize ang boses ng ating Panginoon, then magsastruggle ka na sundin yung kalooban niya sa'yo. Nung marinig ni Mary yung pangalan niya, hindi lang sinasabi ni Jesus Christ yung pangalan niya eh. Nire-restore ni Jesus yung kanyang identity. Mary, hindi ka naliligaw. Sinasabi ni Jesus Christ na, Mary, hindi ka kinakalimutan. Mary, hindi ka ina-abandon. You are known. Isaiah 43:1 says, Do not be afraid, for I have ransomed you. I have called you by name. You are mine. And today, si Jesus Christ mismo is still speaking to your identity. Bago ka pa husgahan ng napakaraming tao, bago ka pa tawagin nila na mahina, failure, kulang, bago ka pa ma-stuck sa mga nangyari sa iyo noon, yung mga mistakes, yung mga regrets mo, yung mga traumas mo, bago ka pa tawaging palpak, bago ka pa tawaging hindi enough, bago pa sabihin sa iyo ng lahat na wala ka ng pag-asa, hindi ka na magbabago. Alam mo ba that He is speaking to your identity? Tinawag ka na ng God. Kilala ka na ng ating Panginoon. Meron ka ng pangalan sa Kanya. Hindi ang mundo, hindi yung nakaraan mo, hindi yung mga pagkakamali na meron ka, ang magde-define sa'yo. Ang magde-define sa'yo ng identity mo ay walang iba, kundi ang iyong Savior. Si Jesus Christ lang yan. At hindi ka madedefine ng kung ano yung sinasabi ng tao sa'yo. Hindi ka madedefine ng kung sino ka noon. Tanging si Jesus Christ lang ang dapat mong paniwalaan. Who God says who you are. At alam mo ba, ang tawag sa'yo ng Diyos ay higit na mas dakila kesa sa pagkakilala mo sa sarili mo. Ilan sa atin, minsan nakakalimutan na natin ang tunay nating identity.
Dahil siguro sa pain, dahil siguro sa sin, dahil siguro sa failure. Minsan nga, hindi mo na nare-recognize ang sarili mo. Tingnan mo yung katabi mo, sino ka ba? Sabi mo nga. But today, the risen Christ is still speaking. He is calling your name. Amen? Hindi ka niya i-condemn. He wants to restore you. Ang identity mo, kapatid, ay hindi nakabase sa mga mali mo nung nakaraan. Ang identity mo ay nakabase on the finished work of our Lord Jesus Christ. And in one word, nung marinig ni Mary yung pangalan niya, yung lahat ng pasakit, natanggal at nagkaroon muli siya ng purpose. Yung lahat ng grief, yung pagdadalamhati niya, yung pag-iyak niya, it turned to joy. Yung confusion niya, yung pagkalito niya, it turned to clarity. Naging maliwanag ang lahat. And that same Jesus na nagsabi ng Mary kay Mary is still speaking to you today. Siguro nga nasa gitna ka ng kaguluhan. Siguro nga meron kang matinding problema. Hindi mo na kailangan ng mahabang salita. You just need to hear Jesus Christ call your name. At tinatawag ka niya ngayon. Pangatlo, yung pangungusap ni Jesus Christ, yung third word ni Jesus Christ ay nagsasabi lang na He is still speaking to your mission. John 20:17 says, "Go find my brothers and tell them." Ngayon, binibigyan na agad ni Jesus Christ ng misyon si Mary. Go and tell them. Si Mary, that same person na dumating doon sa garden, sa libingan na yon na umiiyak, ngayon, sinusugo na. Dahil kapag ni-restore ka ni Jesus Christ, He will also send you. Si Mary, dumating siya sa tomb na yon, nalulungkot. Pero pag alis niya sa tomb na yon, sa libingan na yon, messenger na siya. She came crying, at nang umalis siya, she left carrying the great news na kinakailangang marinig ng church. The tomb is empty and Jesus is alive. John 20:18 says, Mary Magdalene found the disciples and told them, "I have seen the Lord." Then she gave them His message. Church, ang resurrection ni Jesus Christ, ng ating Savior, ay hindi lang katotohanan na dapat nating pinapaniwalaan. Ang resurrection ni Jesus Christ is something to proclaim. Dapat ibinabahagi natin sa iba. Dahil kung ang resurrection ng ating Jesus Christ ay totoo, then ito ay napakagandang message na dapat ibinabahagi. Si Mary, hindi siya preacher. Si Mary, hindi siya one of the 12 disciples. Si Mary, pinili siya ni Jesus Christ. Bakit? Actually, babae pa nga. Hindi pinaniniwalaan sa Israel ang mga babae noon. But still, pinili siya ni Jesus Christ. Bakit? Dahil ang misyon po natin ay hindi nakabase sa posisyon mo ngayon. It is based on your encounter with the Lord. Hindi mo na kinakailangan ng matataas na title para i-share mo si Jesus. Kinakailangan mo lang na ma-encounter si Jesus Christ. Ang first preacher after the resurrection ay dating isang broken-hearted woman. Alam mo ba, isang sign lang to, na laging ang pinipili at ginagamit ng Diyos ay yung mga hindi perfect. Ang ginagamit ng Diyos ay yung na-transform na niya. Yung binago na ng ating Panginoon. At ito ang mensahe ng ating Panginoon. Siya ay namatay. After 3 days, siya ay hindi nanatiling patay. Siya ay nabuhay mag-uli. Binayaran niya yung kasalanan natin, pero pinagtagumpayan niya ang kamatayan na yon. Totoong inilibing si Jesus Christ, pero hindi doon natapos ang story ni Jesus Christ. Hindi lang message from the cross ang meron tayo. Meron tayong message from the empty tomb.
At dahil ang pag-asa natin ay beyond the grave, sigurado tayo, there is glory beyond the grave. Meron tayong life beyond this world. Meron tayong future na hindi dapat na itinatago. Ang tanong, willing ka ba na ipagsabi? Kasi posible po na makatanggap tayo ng magandang mensahe pero hindi natin isi-share sa iba. Posible kasi na naranasan na natin ang isang magandang bagay pero kinimkim mo lang. Isang paalala, church. Hindi sinabi ng Panginoon kay Mary na go and keep it. Ang sabi ni Jesus Christ, go and tell it. Ibig sabihin, merong naghihintay sa'yo para masabihan mo ng good news na nalalaman mo. Malamang nga si Mary, hindi enough yung alam niya para makasagot sa lahat ng tatanungin sa kanya nung siya-sharean niya. Pero meron siyang testimony. Tingnan niyo nung sabihin niya doon sa mga alagad, ang sabi niya, I have seen the Lord. Nakita ko ang ating Savior. And sometimes, church, hindi na talaga natin kailangan yung malalalim na theology. Ang kailangan mo lang ay totoong story kung paano ka binago ng ating Panginoon. Kung paano dati, ikaw ay naliligaw, pero ngayon, natagpuan ka ng ating Panginoon. Kung paano dati ay walang malinaw na kinabukasan sa buhay mo, ngayon, binigyan ka ng magandang future ng ating Panginoon. Kung paano dati ay broken ka, ngayon, ni-restore ka ng ating Panginoon. Hindi ka na patay, binuhay ka muli ng ating Diyos. At ang sabi sa Psalm 107:2, has the Lord redeemed you? Then speak out. Tell others He has redeemed you. Church, if niligtas ka ng ating Panginoon, if nirestore ka ni Jesus Christ, if nangusap siya sa'yo, then you have something to share. Meron kang isi-share. You have something to say. Si Jesus Christ, after nung resurrection, is still speaking to your mission. Ang mission mo, kapatid, go and tell. At alam mo ba, hindi ka hinihinga ng ating Panginoon ng mga komplikadong bagay. He is just asking you, ipagsasabi mo ba ang naranasan mo? Fourth na salita ng Panginoon ay nagsasabi lang that Jesus is still speaking to your peace. John 20:19, it says, peace be with you. Ang mga disciples na to, hindi po sila nagse-celebrate nung makita nila si Jesus Christ. Nagtatago sila. John 20:19, it says, that Sunday evening, the disciples were meeting behind locked doors because they were afraid of the Jewish leaders. Yung doors, nung room na kinalalagyan ng mga disipulo, nakalock. Yung room, saradong-sarado. Takot na takot sila. Punong-puno ng takot yung room, guilty ang mga alagad sa sinabi ni Mary na buhay si Jesus Christ. Guilty sila na, naku, baka pagalitan kami. Iniwan namin si Jesus Christ. Punong-puno ng kahihiyan. Sila kasi yung tumalikod kay Jesus Christ. Sila kasi yung same men na nag-deny kay Jesus Christ. Na-fail nila si Jesus Christ. Tapos bigla, nag-show up si Jesus Christ dun sa loob ng room. Hindi siya kumatok, ha? Kung babasahin po natin yan. Hindi niya sinira yung pintuan na nakalocked. But suddenly, Jesus was there. Alam mo ba, na kahit doble de kandado pa ang padlock ng pinto ng puso natin, walang makapipigil kay Jesus na pasukin ito. Mangungusap at mangungusap siya sa iyo. And the first thing na sinabi ni Jesus Christ ay hindi, bakit niyo ako iniwan? Bakit kayo tumalikod? Bakit niyo ako dininay? Hindi. Bakit kayo tumakbo? Ang sabi ni Jesus Christ, peace be with you. Ang first word sa fearful na mga tao ay hindi correction, it was peace. Hindi nagsimula si Jesus Christ ng pagsasabing, failure kayo, mga alagad ko.
Hindi nagsimula si Jesus Christ ng pagsasabing, tinalikuran niyo ako. He begins with His peace. John 20:20, as He spoke, He showed them the wounds in His hand and His side. They were filled with joy when they saw the Lord. Itong same disciples na to, na takot, they are now filled with joy. Bakit? Dahil peace entered the room. Hindi lang pangkaraniwang kapayapaan yung naranasan nila. This is resurrection peace. Peace that comes after the cross. Peace that comes after the grave. Itong kapayapaan na never na maaalis. Never that would be shaken. Ito ang peace, kapayapaan ng ating Panginoon. Walang condemnation, no more distance, no more separation. Philippians 4:7, it says, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, kapayapaan sa gitna ng hindi ka sigurado na gagawin mo, kapayapaan kahit takot na takot ka. Ang mundo, hindi niya kayang ibigay itong kapayapaan na to dahil ang mundo puno ng kaguluhan. Gera doon, gera dito, away doon, punong-puno ng takot, anxiety, uncertainty. Pero sabi ni Jesus Christ sa John 14:27, Jesus gave us this gift, peace of mind and heart, a gift the world cannot give. Bibigyan ka lang ng mundo ng isang temporary escape, pero si Jesus Christ, bibigyan ka niya ng lasting peace. He is now still speaking to your peace. Kamusta na ang kapayapaan ng puso mo? Pagmasa natin, Jesus shows them His wounds. Sabi doon sa verse. Bakit? Dahil ang kapayapaan po ay laging konektado sa sacrifice ni Jesus Christ sa cross. Ang price of your peace ay pinagbayaran ni Jesus Christ doon sa cross. Church, hindi ka magkakaroon ng tunay na kapayapaan without the Prince of Peace. At sigurado ako na sa oras na to, kung pakiramdam mo, kung ang buhay mo ay parang yung room lang na yon, nakakandado, tahimik, pero magulo ang isipan, ang bigat-bigat ng nararamdaman, puno ng takot, nakakandado ang pinto, hindi lang physically but emotionally, spiritually, and mentally. Pero pakinggan mo, that same Jesus na pumasok sa room na yon ng mga disciples can walk into your situation. At ang kapayapaan na yan ang mag-aalis ng anumang takot dahil hindi maaaring magkaroon ng takot kung nandyan ang ating Prince of Peace. And today, He is still speaking. Hindi kanya kinokondemn, hindi kanya ina-accuse, kundi sinasabi niya sa iyo, peace be with you. And maybe, yan ang kailangan natin ngayon. Hindi yung solusyon muna sa mga problema. Hindi siguro yung explanation muna kung bakit may mga dinadanas tayong ganyan, kundi kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Dahil kapag pumasok ang kapayapaan ng Panginoon at tinanggap mo, aalis ang lahat ng takot. Aalis yung lahat ng kahihiyan. Aalis yung lahat ng condemnation. Tapos magsesettle, magiging payapa ang iyong puso. The risen Christ is still speaking today. He is speaking to your peace. Ang sabi niya, peace be with you. Hawakan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, may kapayapaan sa Diyos. Fifth na sinabi ni Jesus Christ ay nagsasabi lang na He is still speaking to your purpose and power. Says John 20:21. As the Father has sent me, so I am sending you. Ngayon, nangungusap na siya sa purpose at sa power na nanggagaling sa Kanya. Alam mo ba kapatid, church, hindi ka lang sinave ng ating Panginoon just to sit down. Sinave ka niya to be sent. The same way, kung paanong the Father has sent
Jesus Christ, now Jesus Christ is sending you. Dala-dala natin yung mensahe, nire-represent natin ang kanyang puso, nire-represent natin ng pagkukontinue ng mission ni Jesus Christ. At yan ang dahilan kung bakit nandito ka pa. Kasi kung gusto ka lang isave ng God, sana nung tumanggap ka sa Panginoon, natigok ka na, di ba? Sana inatake ka na sa puso pagkatanggap mo sa Panginoon, pero hindi. Kaya ka nandito kasi meron ka pang trabaho. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, gawin mo ang trabaho mo. Kapatid, meron kang calling. Hindi lang isang destination. At ito ang katotohanan. Yung misyon na ibinibigay ng ating Panginoon is too big para sa human strength lang. Kaya nga si Jesus Christ, hindi siya tumigil sa pagsasabi lang niya na I am sending you. Sa verse 22, sabi niya, receive the Holy Spirit. Hindi ka sinusugo ng Panginoon na mag-isa. Hindi ka niya inutusan without empowering you. Romans 8:11 says, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. The same Spirit na bumuhay kay Jesus Christ from the dead is now inside of you. Ibig sabihin, hindi ka nagsaserve in your own strength. Ibig sabihin, hindi ka nagmi-minister dahil maabilidad ka. Ibig sabihin, hindi mo finufulfill yung calling mo dahil ikaw lang yan at tunay na masunurin ka. Dahil ang resurrection po ay hindi lang nagbibigay sa atin ng isang message, nagbibigay ito sa atin ng isang power. Without the Holy Spirit, limitado tayo. Without the Holy Spirit, mapapagod at papapagod tayo. Without the Holy Spirit, madidiscourage tayo. Without the Holy Spirit, ma-overwhelm ka. Without the Holy Spirit, madaling magsalita ng condemnation sa mga hindi sumusunod. Madaling magsalita ng nakakasakit. But with the Holy Spirit, we are strengthened, we are guided, and we are empowered. Ang power mo ngayon na binigay sa iyo ni Jesus Christ, ang Holy Spirit na nasa iyo ngayon ay hindi lang para i-display. Amen? May purpose yan. You are empowered to be a witness for Christ. Siguro sinasabi natin, Lord, hindi ko po kaya. Lord, kulang ako. Lord, parang hindi ako qualified. Pero sinasabi ni Jesus Christ, yes, tama ka. Hindi mo kaya, hindi ka qualified, pero ako, kasama mo ako and I am enough. Sabi ni Charles Spurgeon, God doesn't call you because you are able. He makes you able because He called you. Dito po galing yung sikat na saying ng mga pastors na God does not call the qualified, He qualifies the called. You may feel weak, but our God is strong. Siguro nga, feeling mo unprepared ka, pero i-equip ka ng ating Panginoon. Feeling mo ordinaryo ka lang, pero gagamitin ka niya. 2 Corinthians 12:9 says, my grace is all you need. My power works best in weakness. The risen Christ is still speaking, and today, ang sinasabi niya sa iyo, merong purpose, merong power. He is speaking to your purpose, to your power. Sinesend ka ng Panginoon and you are empowered. Minsan kasi paupo-upo lang tayo habang sinasabi ng Panginoon, anak, tayo naman para mag-share. Minsan, hintay tayo ng hintay. Ang tagal-tagal ka nang sinasabihan ng Panginoon na mag-share. Kapatid, pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. As the Father has sent me, so I am sending you. And may the Holy Spirit be with you. Sixth saying ng ating Panginoon after the resurrection ay isang proof lamang po that He is still speaking to your doubt. So John 20:27, don't be faithless any longer, believe. Church,
Ang salita pong ito ay sinabi sa isang lalaki naman, isang disipulo. At kilala po natin siya sa pangalan na Doubting Thomas. Di ba? Kahit mga disipulo, kahit mga totoong followers ni Jesus Christ, kahit ang church, nagsastruggle minsan sa mga totoong pagdududa. Yang doubt na yan ay hindi po nagdi-disqualify sa'yo para gamitin ka ng Panginoon. Ang doubt na yan ang magde-delay sa pagkakatawag niya sa'yo. John 20:24-25 says, one of the 12 disciples, Thomas, was not with the others when Jesus came. They told him, "We have seen the Lord," but he replied, "I won't believe it unless I see." Si Thomas po, na-miss niya yung first encounter with Jesus Christ. Bakit? Dahil absent siya. Alam mo ba, kapatid, church, every time na ma-miss mo ang presence ng God, magsa-struggle ka with your faith. Si Thomas po, absent siya sa service, sa fellowship. At dahil doon, naging doubtful siya. Pero ang grace ng God, binalikan niya si Thomas. 20:26 ng John. 8 days later, the disciples were together again, and this time, Thomas was with them. The doors were locked, but suddenly Jesus was standing among them. Si Jesus, hindi siya nag-give up on Thomas. Kahit mahina ka sa pananampalataya mo, si Jesus Christ, ang kanyang grace, still comes. At kapag nagsalita si Jesus Christ, hindi yan para hiyain tayo. Hindi yan para sabihing nire-reject niya tayo. Hindi yan para expose tayo sa karamihan. Instead, inimbitahan niya si Thomas. John 20:27, sabi niya, "Put your finger here and look at my hands. Don't be faithless any longer. Believe." Ito yung heart ni Jesus Christ sa mga nagdududang disciple niya. Hindi condemnation, but invitation. Kaya naging prayer ni Thomas sa Mark 9:24, "I do believe, but help me overcome my unbelief." Kaya totoo yung prayer ni Thomas. Nag-humble down siya sa Panginoon at doon nagsimula ang miracle. In that moment, nag-respond si Thomas, John 20:28, "My Lord and my God." From doubt to declaration, God speaks. From questioning, naging worship. Dahil isang encounter lang with the Lord Jesus Christ can turn your doubt into faith. Siguro nga ang iba sa atin ngayon sa oras na ito ay katulad ni Thomas, nagsastruggle, merong mga tanong sa ating Panginoon, hindi sigurado, may bigat na dinadala at minsan tinatanong ang Panginoon, "Lord, kailan ba matatapos ito?" Sinasabi natin, "Lord, hindi ko nakikita. Lord, hindi ko naiintindihan. Lord, kailangan ko ng proof." Pero pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoon. Ang pananampalataya po ay hindi nagsisimula kapag nakita mo na ang katugunan. Ang pananampalataya ay hindi nagsisimula kapag nasagot na yung lahat ng tanong mo. Ang pananampalataya ay nagsisimula kapag nagsimula kang magtiwala sa ating Diyos. Dahil ang faith po is not the absence of questions, it is the decision to trust God anyway. Kahit anong question sa mind natin, pwede nating i-entertain, pero sasabihin mo sa sarili mo, you will trust God anyway. At ang grace ng God, kinausap niya si Thomas, binalikan niya si Thomas, kung nasaan si Thomas, dun sa service na yun, dun niya pinuntahan. Hindi niya iniwan lang. Tinawag niya si Thomas to believe. Church, the risen Christ is still speaking. And today, nangungusap siya sa'yo, doon sa mga pagdududa mo. Hindi para hiyain ka, hindi para i-reject ka, hindi para i-shame ka o i-condemn ka, kundi i-invite ka. Don't be faithless, believe. Siguro nga, meron pa tayong mga questions na hindi nasasagot. But you can still take a step of faith.
Dahil isang encounter lang with the risen Christ can change everything. Pangpito, He is still speaking to your faith. John 20:29 says, "Blessed are those who believe without seeing." Hindi po katulad ng mga disipulo, hindi na natin nakita yung empty tomb. Hindi na natin nahawakan yung kanyang kamay. Hindi tayo nandoon sa room na yon nang makita natin si Jesus Christ na buhay at nakatayo at nagsasalita. Pero, nanampalataya tayo, naniwala tayo. At ito po ang kagandahan ng ating pananampalataya. We believe not because we have seen, but because ni-reveal ni Jesus Christ ang sarili niya sa atin. And God is speaking today to your faith. Ang faith na yan ay hindi blindness. Ito ay confidence kung sino ang Diyos na sinasamba mo. Hindi ito panghuhula lamang. Faith is knowing na kahit hindi mo nakita si Jesus Christ na tumayo mula dun sa grave, alam mo na totoo ang iyong Savior. Alam mo na present siya ngayon at alam mo na meron siyang ginagawa. May mga pagkakataon na hindi mo nakikita ang pagkilos ng kanyang kamay pero nagtitiwala ka sa kanyang puso. Alam mo na mahal ka ng Diyos at ang sabi ng Panginoon, you are blessed. Hindi ka kinakaawaan. You are not lacking. You are blessed. Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. At kapag ikaw ay nag-serve sa Panginoon, ito ay isang patunay na meron kang tunay na pananampalataya na meron kang Diyos na buhay. Ang pananampalataya mo na ito yung naging daan para ma-save ka. Ang faith na ito yung makikita sa bawat paglakad mo sa araw-araw mong buhay. Ang faith na ito yung magiging tanda kung paano ka mag-endure sa lahat ng mga problema. Everything in the Christian life is built on faith. Merong mga moments na hindi mo makikita ang sagot, moments na hindi mo makikita ang mga resulta, moments na hindi mo makikita yung daan, pero hindi ibig sabihin na walang ginagawa ang Diyos. God is working even when you don't see it. Agree kayo doon? Si Mary, hindi niya nakita si Jesus Christ at first, but Jesus was there. Yung mga disciples, hindi nila in-expect si Jesus Christ, pero dumating si Jesus Christ. Si Thomas, hindi siya naniwala, but Jesus showed up. And now, maaaring hindi natin physically nakikita si Jesus Christ, pero alam natin na nag-move siya. Still saving, still restoring, still speaking. And every time na maririnig mo ang kanyang salita, every time na magsasalita si Jesus Christ, something in you comes alive. Dahil ang faith ay lumalago when you listen to His voice. At yan yung kagandahan. One day, faith na to will become sight. 1 John 3:2 says, we will see Him as He really is. But until that day, we walk by faith. Until that day, magta-trust tayo sa Kanyang salita. Until that day, we will hold on His promises. Tayo tumayong lahat. On that first resurrection morning, hindi na nag-preach si Jesus Christ ng long sermons. Hindi siya nag-perform ng public miracle. He simply spoke. At bawat salita niya met someone right where they were. Ang resurrection po ay hindi lamang event, it was a voice. That same Jesus who spoke then is still speaking right now. Question, are you listening sa pangungusap ng Panginoon? Dahil nagsasalita siya sa iyo. Kapatid, pakinggan mo siya. Hindi lang ang sermon. Hindi lang yung nababasa mo sa kanyang salita. Pakinggan mo ang sinasabi niya sa iyo. And He is sending you. Anong man ang story ng buhay mo, yan ang gamitin mo kung paano ka binago ng ating Diyos. Share it. Huwag mong ikahiya na meron kang risen Savior. Heavenly Father,
We thank you, Jesus Christ, na hindi dun sa cross, hindi sa grave natapos ang story mo. Kundi after 3 days, nabuhay ka maguli. At hindi ka lang nabuhay maguli, then umakyat ka na agad sa langit, but still, kinatagpo mo ang church mo. Sapagkat nais mo na yung mga burden, yung mga guilt, yung mga shame, yung lahat ng sin, lahat ng yon, lahat ng fear, maalis sa church, Panginoon. And indeed, Heavenly Father, Jesus Christ, Ikaw ang aming Prince of Peace. At kapag kasama ka namin, meron kaming kapayapaan. Kapag kasama ka namin, meron kaming pag-asa. Salamat, Panginoon, sapagkat tinapos mo na ang lahat doon sa cross. At naririto kami, Panginoon, yung pag-asang daladala namin na narinig namin sa iyo. Yung pag-transform mo lamang sa buhay namin, ready na kami to share it sa buong mundo. Hindi kami mahihiya, hindi kami magpapatumpik-tumpik, kundi ngayon pa lang, Panginoon, i-share na namin sa lahat kung paano mo kami ni-restore, kung paano mo kami transform. At salamat, Heavenly Father, salamat, Jesus Christ, dahil hindi kami aalis at mag-share na mag-isa. Kasama namin ang Holy Spirit. Holy Spirit, we thank you sapagkat alam namin, hindi mo kami iiwan kahit kailan. Ikaw ang magbigay sa amin ng mga tamang salita. At kami ay mabubuhay lamang na nakikinig sa lahat ng iyong sinasabi. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Panoorin po natin after yung video na po, after ng atin pong pagbibigay ng ating Certificate of Baptism. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil meron po tayong mga kapatid na nag-declare at talagang pinablicize ang kanilang pagiging follower ni Jesus Christ. Talagang ipinagsisigawan nila sa buong mundo na sila ay tagasunod ni Jesus Christ. Tayo po ay nagpapabautismo, hindi dahil ito po ang magdadala sa atin sa langit. Dahil tayo makakapasok sa langit only because of Jesus Christ. Dahil tayo ay yung open at talagang gusto nating ipagsigawan as response sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Talagang gusto natin na ipagsabi sa mundo na siya yung nag-iisa nating Diyos. Meron tayong mga kapatid na talagang nag-step up at talagang dineclare sa kanilang buhay at nag-commit na si Jesus Christ ang magiging number 1 sa kanilang buhay. Kaya purihin po natin ang Diyos. At kami po ay nakikiselebrate po sa atin po mga kapatid na ito at nawa kayo ay magpatuloy sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Tawagin ko po sila isa-isa. Tawagin din po natin si Pastora Sharon para po sa presentation po ng ating Certificate of Baptism. May I read to you the content of the certificate? This certifies that the person herein is born in Mabini, Batangas on October 16, 1995, in obedience to the command and in imitation of the example of our Lord Jesus Christ, was buried with Him in baptism, was raised like Him to live a new life on the 9th day of April 2026 at Villa Marinas Resort, Ibaan, Batangas through this church, Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, with the SEC registration number 110659 as officiated by Reverend Sharon De Guia Valenton, CCFI SPB's Head Pastor. Palakpakan po natin ang Lord. Tawagin po natin, unang-una po, si Sister Ken Sharon A. Adora. Praise the Lord. Praise God. Mary Lane N. Behasa. Azriel Joyce Kusi. Jade Axel T. Destura. Gabriel Isaac E. Gumarang. Jessica Marie M. Laico. Hazel N. Sanchez.
and Salmer M. Valenton. Praise the Lord! Congratulations po at kami po ay nakikikalak po sa inyo dahil ito ay isang malinaw at maingay na declaration ng ating faith. Hindi lamang ito nakikita sa paglubog sa tubig, kundi literal na sa buhay natin tayo are dead to our sins and we are living a life for Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Picture po! Antayin lang natin. Thank you, Lord. Church, alam natin na hindi ito desisyon lang nila. Responsibilidad po ninyo ito. Amen? Tinanggap na natin si Jesus Christ sa ating mga puso. Kaya this time, gusto natin i-declare sa lahat na tayo'y mananalig. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hindi kita sa Salamat, Panginoon, na buong tapang nilang dineclare sa lahat na Ikaw ang kanilang Panginoon. At Ikaw ang Diyos na willing nilang sundin, Panginoon, sa araw-araw na buhay nila.
Dadako na po tayo ngayon sa tithes and offering. Hindi naman lingid sa bawat isa ang hirap ng buhay ngayon. Patuloy na pagtaas ng mga bilihin, lalong higit ang mga gasolina. Nahihirapan ang mga tao na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan nila. Ang bigat ng nangyayari sa mundo, lalo na ang mga gera at kaguluhan, kabi-kabila. Sa mga panahong tulad nito, lumalaganap ang takot sa bawat isa. Tumitindi ang pag-aalala at ang mga ilang tao ay nagsisimulang mawala ng pag-asa at gumagawa sa hindi tamang landas. Gumagawa ng mga pasyang hindi nila kailanman inaakalang gagawin nila. Tayo bilang mga nakakilala na sa ating Panginoon, huwag tayong paapekto sa mga nangyayari sa paligid natin. Bagkos, piliin nating maging malapit sa Panginoong Hesukristo, lalo na ngayong mga panahong araw na tayo ay malapit nang dumating ang ating Panginoon. Sabi nga kanina, huwag nating hanapin ang solusyon. Ang hanapin natin ay ang ating Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya. Katulad nga po no yung nabanggit ko na nangyayaring krisis sa panahon ngayon. Nung una pong pumutok ang gera, noong unang linggo, aligagang-aligaga ako. Hanap ng tangke, bakanting tangke. Nagtanong, walang mabilhan, mataas daw. Sabi ko, ano ba yun? Unang linggo pa lang, wala nang mabilhan ng tangke ng gasol. Wala nang gasol. Sabi ko, naku, paano kami nito? Mauubos na. Nag-pray. Hanggang nung tumawag na din ako sa kapatid ko, Elisa, yung ino-orderan mo, ganere, gayon. Yung ino-orderan ko, puro wala. Sabi ko, wala pang isang linggo. Agad, tinago na nila. Nag-pray, sabi ng God, kalma. Mapapagod ka pag inisip mo. Yung pong aking mga phonebook na mga gasol, pinagtatawagan ko na. Wala pong sumasagot. Wala na daw. Di ako panik na panik dahil mauubos na nga po yung gasol namin. Sabi ng God, kalma. Mag-pray ka. At ang favor ng God ay ibinibigay sa kanyang mga anak. Hanggang ngayon po, hindi pa nauubos ang aming gasol. Glory to God. Dahil sasabayan ko po yung mahal na bilihin noon. Yung mahal, bigla po kasing sipa ng presyo. Hanggang ngayon, sabi ko, Lord, wag muna. 3 buwan pa, tapos na ang gera, ang favor mo, ibibigay mo sa iyong mga anak. Saka mauubos ang aking laman ng gasol pagtapos na ang gera para mura na ang bilihin. Ano po? Gayang kabuti ang God. Ibinibigay ang favor sa kanyang mga anak. Wag nating kalilimutan ang katotohanan ito na kung nasa atin ang God, hindi tayo kailanman pababayaan. Ang God ay nananatiling tapat at hindi nagbabago at magbibigay siya tulad ng sinabi sa Pilipos 4:19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Maliwanag na sinabi ng God na ibibigay niya ang lahat nating pangangailangan. Kaya, huwag tayong matakot, huwag tayong mabalisa kung anumang naririnig nating balita sa paligid natin. Maging tapat tayo sa ating Panginoon. Lumapit lalo tayo sa ating Panginoon. At panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Sabi nga kanina doon sa kanta, He holds our future. So bakit tayo mababalisa? Huwag tayong magpakapanik. Katulad po, sundin na lang natin yung mga bagay na ninanais ng God para sa bawat isa sa atin. Katulad po ng pagkakaloob ng 10 bahagi ng tithes and offering. Sinabi po, ibigay natin ng buong buo ang ating mga ikapo.
Sa ating pagbibigay, naroon ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Ito ang kalooban ng God. Hindi yung tayo ay magwo-worry sa mga bagay na nakakasakit ng ulo. Ang sundin po natin ang salita ng ating Panginoon. At ibibigay niya, sabi nga doon sa Pilipos kanina, ibibigay niya ang ating mga pangangailangan. Hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Ibigay natin ng buong buo yung 10 bahagi na ating natatanggap mula sa ating Panginoon. At sa atin naman pong pagkakaloob ng ating offering, sinabi po sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Sabi nga po kanina sa lesson, ang Panginoon ay patuloy na nangungusap sa atin. Ang kapayapaang nagmumula sa Panginoon ang ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Anumang pinagdadaanan natin, anumang pag-iyak natin, alam ng Panginoon ang lahat ng yan. Idulog natin ito sa Panginoon. At ang Panginoon ang patuloy na kikilos sa mga bagay na kinakailangan natin. Ang atin lamang pong gawin, sundin natin ang mga utos na ibinibigay sa atin ng Panginoon. At ang God na ang bahalang gumawa ng kaparaanan para tayo ay magpatuloy sa ating pananampalataya. Ang God po ang patuloy na kikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa ating pong pagkakaloob ng offering, ating pong ibigay sa God ng may kagalakan ang ating mga kaloob. At ganun din naman po sa project na ating pinapanalangin, magkaroon tayo ng malaking sambahan, bahay-sambahan at saka pulote. Idulog po natin ito sa Panginoon at tayo po ay magamit sa gawaing ito. Tayo po ay makibahagi sa gawain ng ating Panginoon. So tayo po ngayon ay magkakaloob ng may kagalakan sa puso natin. Give life, you are love, you bring life to
God, hallelujah. Marami pong salamat, Lord, sa katapatang ibinigay mo po sa amin ang mga pagpapalang ito. Lord, maraming pong salamat. Pagkalooban mo po ang bawat isa, Lord, na maging tapat, Lord, kung paano ka naging tapat sa bawat isa. Ganun din kami, Lord, maging tapat kaming sumunod sa kalooban mo, O God. Lord, i-bless mo po ang mga pagpapalang ito. At Lord God, maging ang mga naghahawak nito, bigyan mo po ng karunungan at kaalamang nagmumula sa iyo, O God. Magamit lamang po ito para sa ikalalaganap ng iglesia mo. Lord, wala kaming maibabalik sa iyo kundi ang lahat ng papuri pa sa salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tinatawagan naman po natin ngayon ang mga may birthday ng April, tsaka anniversary, wedding anniversary po. Para po maipag-pray natin ng buong church. Sige po, alam ko na nakinig tayong lahat ng mensahe ng Panginoon ngayon through our pastora. Ang ating Panginoon ay nangungusap sa bawat isa sa atin. At alam ko na may purpose ang Panginoon kung bakit ang bawat isa sa atin ay dinala dito sa iglesyang ito. Yun nga, magiging messenger tayo, magiging witness tayo na ang God natin ay buhay. Siya ay namatay pero siya ay nananatiling buhay. Siya ay nabuhay na maguli. Yan ang gusto ng Panginoon na ating ipangalandakan at ipagsigawan, ipagkalat sa buong mundo. At gagamitin tayo ng Panginoon, yun nga, dahil sa sinabi ng pastora kanina, hindi dahil tayo ay qualified, kundi tayo ay i-qualify niya para tayo maging mensahera o mensahero ng ating Panginoon. Sige tayo mag-pray sa Panginoon. Congregation, samahan po ninyo ako sa pagpe-pray. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatid naming ito na nag-celebrate ng birthday nila ngayong April, O God. Panginoon, maraming salamat sa mga buhay nila. Alam namin, dinala mo sila sa church na ito dahil meron kayong purpose, Panginoon. Lord, pakalinawan po ninyo sa kanilang mga isipan at puso kung ano yung nais mo na gawin po nila sa iglesyang ito, O Diyos. Maging maliwanag sa kanila, Panginoon, ang iyong will sapagkat ito yung the best, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, na ang mga bawat isang naritong may celebration ng birthday nila ay meron kayong dakilang purpose, Panginoon, at gagamitin nyo sila mightily, O God. Maraming salamat, Lord, sa mga buhay nila. At God, hinihiling po namin, Panginoon, na ipagkaloob po ninyo sa kanila ang lakas ng katawan, ang magandang kalusugan, ang mga karunungan na kailangan nila sa buhay na ito upang lagi nilang masunod ang kalooban mo, Panginoon. Ang lahat ng desires ng kanilang mga puso na maganda na makakapagbigay ng glory sa iyo, Panginoon, ipagkaloob po ninyo, Panginoon. At itulot mo po ninyo, Panginoon, na makasama at makakaisa namin sila sa pag-achieve, Panginoon, ng mga layunin mo, ng mission mo, Panginoon, ng Great Commission mo, Panginoon, na humayot, maging messengers, Panginoon, ng iyong muling pagkabuhay, ng eternal life na handog mo para sa amin at ikaw ang first fruit, Panginoon. At Lord, hayaan po ninyo na ang buhay nila, magpakita ito ng iyong presence, O God, ng iyong kadakilaan, O Lord, ng iyong kagbutihan ng Panginoon. At ang karakter po ninyo, Panginoon, ay maging karakter din po nila, Panginoon. At ang inyong will, Panginoon, ay maging will din po nila, Panginoon. At Lord God, ibe-bless mo sila mightily, O God, para sila ay maging channel of blessing din naman sa mga iba pang mga kapatid at mga taong nangangailangan, O Diyos. Maraming salamat, Lord, sa buhay nila. Patuloy na salamat sapagkat sila ay nagdaraos ng birthday. Mahabang buhay ang ipagkakaloob mo sa kanila, Panginoon. Kung meron man silang mga karamdaman, pagagalingin mo sila sapagkat kayo ang aming Jehovah Rapha, O God. Kung meron silang mga suliranin, nananahimik lang sila, Panginoon, din nila sinasabi sa amin, Lord, kayong nakababatid, kayo ang katugunan, kayo, Panginoon, ang sagot. Kaya, Lord, umaasa po kami na ang mga suliranin nila ay kakatagpuin po ninyo, Panginoon, sapagkat kayo ang aming pag-asa. Marami pong salamat, Lord. Masaya kami sapagkat kasama namin sila. Pagpalain niyo sila ng maganda at mahabang buhay at ibigay ang desire ng kanilang mga puso. At
gamitin sila sa iglesyang ito. Thank you so much, Father. Ito po ang dalangin namin. At Lord God, yung mga may wedding anniversary, Panginoon, hayaan po ninyo, O Lord, na sila'y magamit din ninyong magandang halimbawa sa iglesyang ito at saan man sila magpunta, na ang kanilang Diyos ay ikaw. Na kaya maganda ang kanilang married life ay dahil ikaw ang sentro nito, Panginoon. Ipakita ng kanilang buhay may asawa na kapag ang Diyos ang nasa sentro, tunay na masaya ang buhay may asawa, Panginoon. At ang buong family, ipagpapalain po ninyo, ipoprovide ang lahat po nila mga pangailangan. Ganon din sa mga birthday celebrants, O God, ang iyong provision sapagkat kayo ang amin Jehovah Jireh, Panginoon. Thank you so much, Father. Ang lahat ng ito'y dalangin namin in Jesus' mighty name. Amen. Our God is alive, our God is risen. Ang God natin ay forever buhay. Amen? And we are reminded na yung power niya, kung ating paniniwalaan at i-receive, talagang magkakatotoo. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus! Praise you, Lord! You live. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe our shame is taken away.
natin ang ating Panginoong buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Praise you, Jesus! Opo, Panginoon, Ikaw ay buhay, Panginoon. Yes, namatay ka once, O God, to save us. Pero nabuhay ka at nariyan ka sa kalangitan, O God. And we thank you. We're grateful, O God, dahil ang aming Diyos na sinasamba, ang Diyos na ipinunta namin sa dakong ito, ang Diyos na ipinapamuhay namin, Panginoon, ay pinatunayan na lahat ng aming ginagawa ay may saysay. Salamat, Panginoon, because you live, because you rise, O God. Kami, Panginoon, ay meron pong pag-asa at meron pong dahilan ng lahat ng aming ginagawa. Thank you, Panginoon, sa iyong pagkabuhay, O God. Kami po ay nagpapasalamat dahil hindi ka lang namatay, muli kang nabuhay para sa amin, O God. Kaya, Lord, dahil ikaw ay buhay, we can speak life, O God, sa lahat ng parte ng aming buhay, O God. Sa lahat, Panginoon, ng aspeto ng aming buong pagkatao, O God, there is life through you, Jesus Christ. Kaya, Panginoon, patuloy namin kilineclaim, O God, ang mga pagpapala, ang identity namin sa iyo, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng kagalingan at mga nais mo, Panginoon, na mapangyari sa aming mga buhay, O God, ay patuloy namin, O God, i-embrace, O God. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay buhay at makapangyarihan sa lahat, O God. Ikaw ay dakila, Panginoon. Ikaw ay tapat, O God, sa iyong mga pangako, Panginoon, dahil nabuhay ka, pwede namin panghawakan lahat ng sinabi mo, Panginoon. Ikaw ay makapangyarihan, Diyos, na maging ang mga karamdaman, sakit, strongholds, lahat, Panginoon, ng aming mga problema, walang ibang solusyon kundi ikaw lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagkilos. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagpapahayag, Panginoon, kung sino ka sa amin, O God. At Lord, we're very grateful, O God, dahil sa church na ito, meron kaming Diyos na aming sandigan at kailanman hindi kami iiwanan. At meron kaming pinanghahawakan na may Panginoong Hesukristo na babalik para sa amin, O God. Salamat, Panginoon. Thank you for this wonderful Sunday morning, O God. Salamat, Panginoon, sa bawat isa, O God, na ginamit mo sa araw na ito para po maging matagumpay ang gawain namin. From our head pastor, O God, sa nagdala ng salita mo, Panginoon, may you continue to bless her, O God, and provide all that she needs, O God. Panginoon, patuloy na ikaw magpagaling sa mga sakit at karamdaman at magpalakas sa kanya, Panginoon, physically, emotionally, mentally, spiritually, and every aspect of her life, Panginoon, ikaw mapagpala. Sa lahat, Panginoon, ng aming mga volunteers, workers, O God, ng aming church, O God, may you continue to shine, O God, sa mga buhay ng bawat isa, O God. Nasa stage man or nasa likod ng stage, mga naglinis, nagluluto, Panginoon, at humahayo, Panginoon, Lord, ginagawa namin ang lahat ng ito, not for the blessings, O God, but Lord, ginagawa namin ito because you already blessed us, O God, with so much, O God. At Lord, yung relationship namin, Panginoon, sa iyo, Panginoon, ay great blessing, O God. Kaya it's a privilege for us that we can work, O God, that we can do all these things for your glory, O God. Kaya Lord, patuloy po na kami po ay bigyan niyo po ng kaligayahan, ng joy, Panginoon, habang ginagawa namin ang aming ministries, O God. And I pray, O God, sa bawat isa na narito, Panginoon, patuloy mong ibuhos ang pagpapala, O God. Salamat, Panginoon, dahil right now we are encouraged, O God, na patuloy na ikaw ang ipamuhay sa aming mga buhay. At alam namin, O God, na yung iyo pong pagkabuhay muli, Panginoon, ay patuloy na valid, Panginoon, hanggang sa ngayon, O God, na makapangyarihan at nangungusap sa bawat isa. Kaya, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, sa aming mga buhay, hindi kami ma-overcome, O God, ng anumang mga kalungkutan, ng stress, Panginoon, ng mga problema at mga pagsubok, O God. But Lord, because we know that you live, O God, kami, Panginoon, ay merong hope and joy, O God, at palaging eager, O God, and zealous, O God, na ikaw ang ipamuhay sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. At patuloy po na we speak blessing and life, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Mga kalungkutan, depression, anxiety ay aming winawasak in Jesus' name.
Ang katamaran, Panginoon, sa iyong salita, ang katamaran sa paglilingkod ay amin pong winawasak in Jesus' name. Lord, kung meron man po sino man nadi-discourage, Panginoon, Lord, because you live, O God, ito po ay sapat na encouragement for us to continue, O God. At Lord, patuloy kang magpakahayag sa aming mga buhay, O God. Salamat, Lord, sa freedom. Salamat, Panginoon, sa life. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa at gagawin pa sa aming mga buhay. Batid namin na meron kaming Diyos na mabuti na hindi kami pababayaan. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Heavenly Father. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay nakikinig. Ang Diyos natin ay may tenga. And just knowing that He rose from the dead, alam natin na ano man ang ating ilapit sa Kanya ay merong katugunan. Kaya right now, malayang-malaya pwede mong sabihin sa Kanya ang iyong mga prayer requests. Taas natin ang ating kamay sa ating Panginoon. And may the favor and the love of the Father be evident in your life. The grace and salvation stay with you through Christ Jesus. The baptism and the guidance of the Holy Ghost rest upon you so that you can live at peace with one another and wait for the coming back of our Lord Jesus Christ with eternal confidence. Be blessed and be a blessing. All this we claim and pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and all God's children say, Amen. Mga kapatid, abutin po natin ang kamay po ng ating katabi. Make sure po, maikot po natin ang isa't isa at i-welcome at batiin, kamustahin po ang bawat isa.